parating na yung pinsan ko dito. So, ang oras ngayon is mag 10:03 kasi 10 daw siya pupunta dito. So, kasi dahil parating na siya, magre-ready na tayo sa ating gagawin dyan. Magluluto kaming dalawa. Tapos later on, meron kaming hinandang challenge sa kanya. So, wait nyo. Tignan natin kung i-accept niya yung challenge na yun. Babu! Hello mga kaiklabu! Meron nga pala akong ipapakilala sa inyo, special guest. At ito nga, isa nga to sa mga very close sa akin. Tapos, guys, i-follow niyo siya kasi meron din siyang YouTube, meron din siyang Facebook, TikTok. So, lahat-lahat na, i-follow niyo siya. Mabait to at saka magaling siya. About ang kanyang pag-YouTube is about travel. So, kung gusto niyo mag-travel tapos gusto niyo maka-experience mga ginagawa niya sa travel, panoorin niyo yung YouTube niya. So, pinapakilala ko ang aking pinakamaganda at pinaka-sexy na pinsan, si Josa Montesa. Hi guys! Welcome sa channel ni Ate Lot-Lot. Ayan. Eklabo! So, yun na nga guys, gagawa kami ng chocolate mousse. At tuturuan ko nga siya kung paano gumawa nun. So, wait ninyo at tignan natin kung gaano kagaling ang aking pinsan na ma-train para gumawa ng chocolate mousse. Estudyante po ako dito. Sige. Babu! See you later! Hello guys! Hello guys! Di ba na? Ito na, mag-start na kami ng aking pinsan para magluto ng chocolate mousse. At kung gusto niyo itong recipe, panoorin nyo. Okay? Sige, paano mag-umpisa, Josa? Ikaw muna. Kailangan lang natin ng fresh milk. Tapos, kailangan natin ng vinegar. Then, combine lang natin to, guys. Yung vinegar. So, next, sugar. Wash sugar. Sige, kausapin mo yung audience. Ayan. Kailangan natin ito. Sige, tignan natin kung gaano siya kagaling magluto. And then, eto, brown sugar. I-mix lang siya, no? I-mix lang siya. And then, in-next natin yung 2 eggs. Kasama yung yung white eggs. And then, chocolate Powder. Chocolate powder. Cocoa powder. And then, konting salt. Vinegar ate? This is the vinegar. No, In-next oil. natin. Oil. And then, all-purpose flour. Ang ating all-purpose flour. Baking Powder. powder. Then mix. Ay, ang ganda lang kulay niya. Mukha na siyang masarap. So, ayan. So, ganyan yung paghalo, guys. So, continue lang. At kung mapapansin nyo, nahahalo niya na yung mga dry ingredients to wet ingredients. Sunod niyang ilalagay yung ating fresh milk. So, lagay mo yung fresh milk. At paano yung bakit siya kailangan ng vinegar? Kailangan na natin ng buttermilk para super moist ng ating chocolate. Guys, chocolate moist to ha. Pagpasensyahan nyo na kung paulit-ulit ako sa pagsasabi ng chocolate mousse. Pero chocolate moist. Ang bango. So, habang hinahalo natin ito, kailangan nyo munang sumayam. So, yun, nalagay nyo na yung mga wet ingredients to dry ingredients. Kukuntinue lang nyo yun hanggang sa mahalo ng maayos. So, once na mix na natin at maging ganito na yung itsura ng ating mixture, so, gamit lang tayo ng strainer para maging smooth pa yung kanyang mixture. So, yun ang importante, walang buo-buo, no? Ano na natin. So, Len, sige, tutulungan ko muna siya. So, guys, ginagamitan na siya ng strainer. Kasi nga gusto natin maging ang ating mixture kailangan very very smooth para kapag kakinain na natin yung ating chocolate moist ay wala siyang halo o walang mga buo-buo. Diba? Yun ang purpose nun.
Sige lang. Kaya mo yan. Yan. So, huwag tayo masyadong seryoso. Kailangan maging palatawa tayo. Para enjoy lang ba? Ayan, okay na daw. So guys, natapos na yung strainer natin sa mixture. So ganyan na yung itsura ng ating chocolate na mixture. So pagkatapos ito, ilalagay na namin siya sa may baking pan. Okay? So guys, ito na nga. Bali dalawang mixture kasi yung ginawa ko dito. So, kailangan natin magkaroon ng muscle siya. Pag kinain ito, magiging popay. Magiging popay na ba? So, tignan natin kung gaano kaganda yung chocolate moist ni Josa O. Diba? Yes. Ang kanyang pangalan pala sa kanyang YouTube is Josa O. So, search nyo na lang. Ang nag-iisang Josa ng bayan. So, yan na nga guys. Ito na yung pangalawang mixture. So, antay lang natin ito matapos kasi nga kailangan talaga smooth na smooth yung ating butter mixture. Chocolate butter mixture. Pagkatapos natin ma-mix yung ating mixture, maglalagay na nga tayo dito. Pero, before kayo maglagay ng ating mixture, i-brush nyo muna ng oil para hindi dumikit yung ating chocolate mousse. So, Gamitan natin. gamitan mo ng cup. Ano ba to ate? Sige, yan. Pupunuin? Sakto lang. Sasabihin ko sa iyo kung Sige. stop. So, ginagawa niya na guys. Tulungan ko na lang siya para mabilis. Help a friend. Call a friend. Ayan na? Or dadagdagan pa sakto ba? lang, sakto lang. Pupunuin ko ba? Sakto lang. Mag-bake na lang kayo kasi nag-e-expand dito. Hindi katulad ng pagmamahal na iba na nawawala. O, diba? Wow! May hugot tayo dyan. Sabi niya mag-bake na lang daw kayo kasi kung yung pagmamahal daw nawawala. Ito Totoo ba, guys? nag-e-expand. So, hindi siya boring kasama, no? So, pagkatapos ka namin mailagay ang ating chocolate mixture, maglalagay naman tayo ng chocolate sa top ng ating mixture. Para naman medyo may konting kick ng ating chocolate mousse. Bali, naglalagay siya ng chocolate chips dyan sa ating top ng chocolate moist. So, ayun na nga guys. Natapos na nga niya lagyan ng chocolate sa top ng ating chocolate mixture. At ready na nga itong i-bake. I-bake na nga natin. So, tara na. Around ilang minuto? I-bake natin siya ng mga 20 minutes. Let's go! So, i-oven na natin. I-bake natin siya. Temperature. Tamang temperature lang para hindi matulog yung ating mixture. Okay. Wait nyo! Okay. Sabi mo, wait nyo. natin. 20 minutes. Kumain Okay. muna kayo. Bibingka to, bibingka. So, nandito na kami sa pangalawang recipe namin. Ang aming bibingka. Homemade na bibingka. So, gagawa kami ng very, very special na homemade na bibingka. So, pakilala mo o pakisabi sa ating mga manunood kung ano yung mga na-prepare nating mga ingredients. Ayan, meron tayong all-purpose flour, and then 3 pirasong itlog, rice flour, and then tubig, sugar, yeast, pampaalsa, and then meron din tayong baking powder, powdered milk, kahit anong brand niya, and meron tayong butter para ma-melt, konting asin, Grated. and then masarap na cheese. Ayan, grated cheese. So, umpisa na natin guys. Panoorin nyo ang step by step. So guys, mag-uumpisa na kami sa pangalawang recipe namin. At ito nga yung very special na recipe ng bibingka. So, gagawin ng aking pinsan, ang aking pinaka-sexy at magandang pinsan, gagawin niya yung ating ingredients ng bibingka. So, manood lang tayo sa kanya. So, unahan natin yung butter. Ayan. And then sugar. So, dapat yung butter natin guys, room temperature lang siya para madali ma-mix. Salt. Yung powder is late, no? Yeast. Yes.
baking powder. And then lalagyan natin ng 3 eggs. Ayan, huwag yung itlog ng asawa niyo. Itlog lang yan ang umay. Powder. Milk. Milk powder. And then, lalagay tayo ng rice flour. Ayan. Isama-sama natin siya. Kasama na ang all-purpose flour. Ayan. All-purpose kasi all lahat. Pangkalahatan. Pangkalahatan. Tapos may water. And then, water. Mineral siya, ha? Huwag Mineral daw. Huwag yung tap water dyan sa ano. Saragdag ko pa rin ito. Sige. Ito yung cheese. So, nilalagay niya na guys yung cheese. And then mix. I-mix niyo na lahat. So, minimix niya na nga yung ating bibingka mixture. So dahan-dahan lang para hindi maula. So, kung marami kayong energy guys, talagang kakayanin niyo to i-mix ng maayos. Kailangan ng lakas. Oo. Mga ilang ang maganda. So, tinatapos lang niya i-mix yung ating bibingka mixture. So, wait natin yung power niya, kung kaya pa niya. Ayun. Kaya natin. Kaya niya yan. Kaya natin yan. So, ayan na nga guys. Nag-umpisa na nga siya. So, transfer na natin siya dito at gumamit na tayo ng strainer. So, lahat ng mixture natin, ginagamitan talaga ng strainer. Ang purpose kasi, para maiwasan na magkaroon ng bubuo yung ating mixture kapag nilutuin na natin ito. Kasi ang tendency na ito, pag sinasala ng mabuti, fine yung lasa at saka fine yung pagkagawa ba? So, ito na, nandito na kami sa stage ng pag-strain. Ano yung mga kasi, ilagay na natin sa ating video. Ako nyo, lagay sa bahay. Ako na. So, so, yan guys. So, yan guys. Maglalagay lang tayo ng konting Naglagay pa ako ng extra coconut dyan dahil alam kong medyo kulang pa sa yung mixture ko ng konting liquid. So, dapat hindi masyadong malapot yung ating bibingka dyan. Sa ating mga dialagay na kakanin, diba? Naglalagay tayo ng coconut milk. Mas lalo pa nagiging lalong sumasarap. Kumbaga, ganun. So, okay na yan. Diyosa, tabi mo na yan. So, yung mixture ng ating bibingka, dapat hindi super lapot. So, dapat yung kanyang mixture, ganito lang. Para kang gumagawa ng pancake. Alam niyo yun? So, ganun. So, ready na natin to. At i-rest natin siya ng mga 13 minutes bago natin pulutuin sa ating bibingka molder. So, i-rest natin to ng mga 30 minutes at tayo lang natin hanggang sa magkaroon siya ng double at magkaroon ng umalsa na yung ating mixture dyan. Mamaya, antayin ninyo. Ayan, so, dito tayo, lalagay na natin sa mold. So, gamit lang kayo ng ganito na bibingka na molder. So, itong saging natin, pinadaanan na natin siya sa apoy, tapos pinunasan. So, after 30 minutes, ito na yung ating mixture ng bibingka. Tingnan naman, di ba guys? So, lalagyan mo lang siya. Lalagyan natin. Pupunuin ba? Yung tama lang. Sakto. So, nilalagyan niya na. Okay na yan. So, pag naglalagay kayo, laging hindi puno. Bakit? Kasi tumutubo pa yung ating bibingka. So, laging ganito na yung kadami yung ating mixture. So, bango-bango. So, yan. Ay dito ng uling para sa ating bibingka. So, ganyan yung kanyang itsura. Meron siyang uling sa ibabaw. May uling sa baba.
Para even yung kanyang pagluto mamaya. Papakita namin sa inyo yung procedure kung paano lulutuin yung bibingka. So, ayan na nga. Tapusin lang muna niya, ha? Wait lang. So, guys, pag magluluto na tayo ng ating bibingka, so, ito yung purpose nito. Mayroon talaga siyang nilalagay na uling dito sa top ng ating bibingka. Tapos, ilalagay na nga ni Diyosa yung ating mixture ng bibingka. So, yan. Ganyan. Tapos, tatakpan natin ito. So, yan. Antay lang natin siya na maluto yung ating bibingka. So, after mga mga 3 minutes, wait lang. Hindi pa siya masyadong Oh, check muna natin. Hindi pa, mamaya. After mga 5 minutes, tsaka natin lalagyan ng cheese at tsaka ng itlog na pula para sa ating bibingka. Special, di ba? Very, very special. So, ayan na guys. After 5 minutes, tignan nyo naman. Na-over na. Sige, Daniel, go. Lagyan natin ng cheese. So, pagandahin mo naman para mas mukhang maganda kasi ganda mo. Ayan. Isa lang ba? Sige, lagyan mo pa. So, bakit natin nilalagyan ng cheese para mas malasa yung ating bibingka? So, yung ganyan guys, sa pagluto ng bibingka. Pakita mo. So, lagyan na natin siya nito. Cover ulit natin, pero lalagyan natin siya ng dahon ng saging kasi baka masunog-sunog naman yung ating bibingka. So, ganyan lang yung paggawa ng bibingka. Super dali. Guys, lagi nyo check upin yung bibingka ninyo kasi may tendency mabilis siya maluto kasi nga 'di ba even yung tingnan niya naman pati nga yung dahon ng saging nasunog na. So hindi pa masyado, konti pa. So kailangan mag-brown pa siya ng konti. Pero hindi naman yung totally na golden brown. Yung sakto ng golden brown lang. Check natin to guys kung medyo okay lang. So, feeling ko paluto na siya. Sige, try mo. Titingnan natin sa toothpick. Pag may dumikit, ayan, hindi pa siya luto. Pero kapag malinis, luto na yun. So, babalik lang natin to. Ating lagyan mo ng cover na dahon. So guys, napaka-importante na nilalagyan natin siya ng dahon kasi tignan nyo naman nasusunog talaga siya. So sakto lang dapat yung pagkaluto ng ating bibingka. Lagyan pa dahon sa atin. Wala. So, yan guys. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung ating bibingka. At bukang luto na nga siya. Sure ka? Ito try natin. Ayan wala na yung so, yan luto na yung ating bibingka. Pero gusto natin ma-achieve pa yung konting color. Cover na natin ng konti. So, para medyo maganda yung ating bibingka. So, konti na lang. Mga less than 3 minutes. Get set, go. So guys, ito na nga, paluto na yung ating bibingka at kukunin na nga natin to. So, just kunin mo tong yan. So, ganyan. Wow! Look at that! Look at that! Kung gaano kasarap yung ating homemade na bibingka. So, pakita mo rin sa audience mo. Ito na yung ating pang third batch. So, lagyan din natin ulit siya ng cheese at ng salted egg. So, ganyan yung very special na bibingka. So, lagyan din natin ng dahon para hindi masunog at saka alalay lang yung apoy. So, ganyan yung pagluto ng bibingka, guys. Try nyo na rin. Tingnan natin. Ayan, okay. Nakukuha na eh. Okay, guys. Nakagawa na kami ng dalawa. Oh, another. So, ito na yung aming dalawang bibingka na nagawa na. Tignan nyo naman kung gaano kaganda.
at kabango yung bibingka. So, yun na nga guys, titikman na natin ang ating homemade na bibingka. Gawa ni Diyosa. Oh! So, tikman natin, dalawa. Yan, baka So, tikman natin kung mapapa-wow tayo sa sarap. O, tama lang yung texture niya. So, mukhang bibingka naman siya. Tama lang yung So, guys, tignan nyo naman kung gaano kaganda yung ating bibingka, di ba? Mmm! Ang sarap niya. Tikman natin yung bibingka. Bibingka na nga. Ang sarap niya, te. Ang sarap niya. Hindi sa biro. Ang sarap. Fluffy. Fluffy siya. So, sakto lang yung tamis niya. Para sa akin, perfect na yung pagkaganitong gawa. So, yun na nga guys. Nag-i-enjoy kami sa bibingka. Gawa namin. Tingnan nyo naman. So, super sarap niya. Perfect yung pagkagawa. Hindi sunog. Sakto lang. At ang bango niya. So, yan. The best. Ano masasabi mo? Sarap. Perfect na ba? Perfect na to ate. Eh, ito na ang ating special na bibingka. So, yun na dito na magtatapos yung aming video. Sana nagustuhan niyo po yung aming cooking challenge. Bibingka challenge po to. Yung aming pinaggawa, pagluto ngayon ng bibingka. So, sana nagustuhan itong video na to. And then, share ko na lang sa inyo yung recipe kung gusto nyo. Thank you! Babu! So, yun na nga guys. Since, guest ko siya ngayon, pero dahil super guest ko siya ngayon, bigyan natin siya ng task. Okay. Meron siyang task ngayon. Actually, nandako na talaga ako. At saka sana i-accept niya yung aking task. So, yung task natin, yung ginawa niyang chocolate moist, ibibenta niya yun. Magla-live selling tayo. No! Hindi dito na ibibenta. Ibibenta namin doon sa Kali. Oh! Guys, sige. task to. So, did you accept my task? Yes. Oh, absolutely yes. In-accept niya yung task. So, ang gagawin namin, ibibenta namin yung gawa niyang chocolate mousse. Tignan natin kung gaano kagaling siya magbenta at kung gaano niya maaakit yung ating mga customer. Sige, kapag naubos, good job. And then, syempre, later on, sabihin na lang natin yung ating secret muna. Okay, babu. See you later. So, labas na yun, guys. Baka gusto mo. May gusto bumili dyan. Natakot. Mga guys, so dahil nga may task at tinanggap niya yung task, syempre, iba talaga kapag tinanggap nyo. Very special yun. So, dahil tinanggap niya yung task ni Eklabu, tignan natin kung talagang mauubos niya yung titinda nating chocolate. So, wait natin. Kapag magaling na magaling siya, wow! E di palakpakan. See and wait. So, guys, ganito na yung procedure ng ating chocolate boys pala. So, nakaganyan na siya, nakaripak na siya, pinalastik na natin para ready to sell. At ibibenta lang niya to sa halagang 25 pesos. Murang-mura kasi gusto natin maubos at yung task para sa kanya at para mabilis din niya mabenta to. So, good luck sa aking pinsan. Sana ay makayanan niya magbenta. At tignan natin kung mauubos ba talaga. Okay? Sige. Natawa ka kasi mukhang excited siya. Yung ganyan. Naglagay ka na ba ng presyo? So, Ayaw, dapat ilalagay natin yung... So, yan. Grabe. Okay, babu. Ano, ready ka na? Ready? Ready na daw siya. Oh. Lapit mo dito. Ready na daw siya. Ready na daw siya magbenta. Sagot. Tara na. Ito ng pinsan ko. Guys, good luck sa kanya. Sana mabubus na to. 35 pieces lang naman to. Kayang-kaya niya yung power niya. So, tignan natin kung gaano kagaling to magbenta. Challenge accepted. Guys, magbibenta na nga siya. At tignan natin. At papunta na kami doon kung saan niya ibibenta. At galingan mo ha. Sige, babu. So, ayan na nga. Antayin niyo, magbibili ko bibili.
na nga siya. Papunta doon kung saan niya ibibenta yung ating homemade na chocolates. So wait natin kung anong strategy niya, paano niya ginagawa o gagawin yung pagbibenta. Dito na. Daw ba naman yung kuhan? Huwag na! Magsalita ka! Pamerienda nyo sa school, 25 lang. Pero may bumili pa. Ano tawag ito? Bili na kayo? Bili na. Nagpawisan na tayo. So guys, nakaaling na kaming benta. Galing niya. Dito. So ito, kapito na pala. So ayan, antayin pa natin marami pa yung ating homemade na. So ayan, sarap. Bili na kayo. Mag-wine na lang tayo. Bili na kayo. 25 lang bunso. Ako yung yung ating benta. Ayos lang ba yun? Ako, wala. Grabe niya. Mukhang maraming akong kakainin kung hindi ko ito maubos. Kaya guys, bilhin na kayo. Tilang nahihirapan na nga dito yung aking pinsan kasi nga pinapawisan na siya tsaka mainit. At ang hirap pala talaga magbenta. Mga oras na to parang feeling ko susuko na siya kasi parang iniisip niya na wala nang bibili sa amin. Magto 20 minutes na nga kami nakatayo dito. Tilang wala pa rin talagang nagbabadyang bumili. Pero maraming mga tumitingin at gustong bumili pero siguro nahihiya sila. Yung kadalasan na bumibili sa product namin is yung mga dekotse. Siguro sila yung nakaka-afford nung binibenta namin. At pilingan namin, nagmamarites na nga lang kami dito kasi wala pumapansin sa amin. By the way, social experiment lang to. Tinitignan lang namin kung makakabenta ba kami sa pamamaraan na kami yung gumawa ng product tapos magtitiwala ba yung mga tao sa amin. Yung mga na-encounter naming mga customer, yung mga dekotse, actually yung mga estudyante parang hindi sila wala sigurong pera o enough na money o baon kasi hindi nila ma-afford kahit nga napakamura na nga neto, 25 pesos. Nag-ask yung pinsan ko kung pwede ba daw niya ibenta yung product ng 20 pesos. Sabi ko, sige na lang, basta estudyante. So, na-afford ng mga estudyante is 20 pesos. Mga 25 to 30 minutes na nga kami nakatayo dito at tilang wala pa rin nabili sa amin at marami pa nga kami ibibenta. So, alam mo pala yung pakiramdam na nagbibenta ka bilang isang vendor. Hindi pala siya ganun kadali. Napakahirap kasi especially kung yung binibenta mo hindi naman patok doon sa masa o sa mamimili. Mahirap mag-offer, mahirap mag-entertain, especially kung may ibibenta ka. At syempre, dahil hindi ka naman nila kilala at magtitiwala ba naman lahat ng tao sa'yo para bumili ng tinitinda mo, especially pagkain. Di ba ganyan tayo?
Dito nga sa aming pag-social experiment, notice ko kapag nagbibenta ka, syempre sa una nahihiya ka dahil hindi mo ma-express at hindi mo rin masabi kasi dahil wala ka namang experience sa pagbibenta, especially pag sa kalye, diba? Maraming taong dumadaan, maraming mga taong tumitingin sa inyo, pero syempre tuloy lang, pangiti-ngiti lang yung pinsan ko niyan, pero halatang halata na mahirap talaga magbenta at mahirap mag-entertain kasi nga wala naman maniniwala sa'yo kaya kailangan talaga lakasan mo yung loob mo. Kaya nga saludo ako sa mga nagbibenta kasi nga mahirap mabuhay, mahirap mag-negosyo dahil nga dito sa experience namin na to at nakikita ko talaga na kailangan mo talaga gamitan siya ng effort. Na-imagine ko, what if, diba, na isa ka lang ng ordinaryong tao at walang kakayahan para magbenta, or kaya hindi katulad ng ibang tao na malakas ang loob o talagang as in maboka ka or ginagamitan mo talaga ng charming. Sa tingin ko may mga ganong points din sa pagbebenta ayun ang na-notice ko. Kaya ngayon na-realize ko na maganda talaga suportahan natin yung mga small businesses katulad ng mga ganyan na nag-i-start pa lang magnegosyo. Kasi nga, 'di ba? Sila yung mga walang kakayahan pa sa umpisa kasi nga hindi naman masusure kung talagang mag-grow yung business nila. Kaya dapat suportahan natin. Kapag nakakita kayo ng ganyan, kahit bumili lang kayo ng isang item, malaking tulong na rin 'yan sa ating mga kababayang mga Pilipino na nagbebenta. Kaya sa mga single parents tsaka single dad na nagdinegosyo, suportahan natin sila, guys. Kasi alam mo yung hirap talaga ng buhay para lang kumita ng pera. At tignan nyo tong pinsan ko, dinaan na nga lang niya sa pakyut-pakyut. At syempre naman, kapag ka nagtitinda ka, dapat smile ka lang, maging masaya ka. Kasi para yung mga bumibili sa'yo, mapansin ka. Hindi dahil sa napapansin ka, hindi yun. Dahil pagka nakita nila yung tindera is mukhang palangiti, maganda yung impact sa kanila at mapapabili talaga sila kahit di sila bibili, di ba? Strategy ba? Ganun. At nanonotice ko nga sa ibang mga customer, kapag ka nag-o-offer ka na sasabihin mo, ma'am, bili na po kayo, mapapatingin talaga sila sa inyo. Kaya importante rin pala yung boses. So dapat kumbaga dapat habang nagtitinda ka, dapat pag may lumalapit sa'yo, sasabihan mo lang na, ma'am, bili na po kayo or sir, bili na po kayo. Kasi malaking impact din yun o strategy din sa pagbebenta. Nakaka-encounter din kami ng mga customer na tumitingin lang tapos parang hindi naman ngingiti. So, okay lang yun kasi normal talaga yun sa ating mga Pilipino na tumitingin lang kung anong ginagawa natin, di ba? Di nila alam, nagbebenta lang kami. At ito nga si ate, napabili na nga dito sa aming tinda. Kaya yun sabi namin, ate, bilihin mo na nga to. Sabi niya, sige, try daw niya. So, yan, napabili na nga si ate at kumukuha na nga siya. At dalawa yung binili niya. Di ba? At tignan mo nga to si Eklabo, paypay ng paypay kasi naaawa siya sa pinsan niya kasi nga mainit. Tapos syempre alam mo naman yung pakiramdam na may hawak ka, mabigat, tapos hindi ka makapunas sa mukha mo, di ba? So tutulungan ko na lang siya, di ba, para naman mapagaan yung kanyang pagbibenta kasi challenge ni Eklabo sa kanya to. Ito nga yung moment na malapit na nga kami matapos. Sabi ko sa kanya, tara na at umuwi na nga kami. At kahit nga meron pa nga natira at di na namin na-videohan yung iba pang video, na 10 na lang yung natira. Tapos sabi ko sa kanya, sige na, umuwi na tayo kasi kung may matira pa, okay lang naman yun. So yun, umuwi na nga kami nito, pauwi na kami niyan. At dahil nga, ito nga, pauwi na nga sana kami niyan. Tapos biglang may bumili na bata. So sabi niya, pagbentahan na lang muna daw niya at last na talaga yan. So bumili yung bata dyan. Salamat ate, bumili ka sa tinda namin. Yung binenta ng pinsan ko dyan sa halagang 20 pesos para nga ma-afford ng bata yung product namin. So okay lang yun kasi nga, ito nga yung time na parang nagpapaubos na nga kami ng tinitinda namin dyan. At nag-antay pa nga kami ng more minutes dito kasi nga sabi niya, sige na nga, trying hard talaga siya ibenta pa yung ibang mga product namin kasi medyo marami pa nga daw. So sabi ko sa kanya, sige, ibenta na nga natin to hanggang maubos lang. Then kung hindi talaga maubos, okay lang. Mabawi na lang tayo next time.
Niloloko ko nga yung pinsan ko dyan kasi pinapawisan na nga siya. Sabi ko, tara, umuwi na nga tayo dahil nga ang init. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos wala, pangiti-ngiti pa din. Pero hirap na yung magbuhat. Pinahirapan ka talaga ni Eklabo, Diyosa. Ano ba yan? Paano ba naman to si Eklabo? Kasi hindi naman siya nagsasabi kaagad ko anong gagawin. Kaya yun, napasubo na lang tong pinsan ko sa mga pangyayari. At buti nga nauto ko siya. At syempre, sumunod naman siya sa kay Eklabo. Alam mo naman tayo, di ba? Ang lakas mang trip. Pinagtripan yung pinsan niya. Sorry na talaga, be. Sorry na talaga, Diyosa. Oh. Last time na talaga to. Charot lang. I think past 12:40 na to. Sabi ko umuwi na kami kasi nga magla-lunch pa kami. At syempre nagugutom na nga talaga kami niyan. Kasi nga syempre 'di ba lunch time na. So dahil kasi tinaray namin kasi yung time na yun, dapat kasi 11 AM o 11:30 kami nandyan. Kaso late na kami nakapunta dyan. Kaya medyo nakalabas at nakapasok na yung mga estudyante. Kaya konti na lang din yung aming mga customer dyan. Tignan nyo naman tong pinsan ko. Grabe yung effort. Diba? As in talagang kailangan talaga niya maubos yung paninda niya. Sabi ko, umuwi na nga tayo dahil kasi 12:40 na at magla-lunch na. At syempre, kakain na kami ng lunch. Pwede na, huwag ka na mag-order. Pamerienda nyo sa school. 25. Tapos sa 20 naman. 25 to. Ito yung time na pauwi na kami. Meron pa kaming mga natira dyan na ibibenta. Pero mga, I think, mga less than mga, wala ng 10. Mga ganun. At nakita nga natin tong isang matandang lalaki. Pinakiusapan namin kung maaaring bilihin nilang niya yung natitira naming binibenta. Mukhang naawa na nga lang si kuya at binili na nga niya yung 5 piraso na chocolate moist. Ganyan na itsura niya dahil naubos daw. Masayang-masaya. Natawa nga kami dito kay kuya kasi nga nagbibenta daw kami. Wala kami mga supot na dala. So, pauwi na nga kami ngayon. At ayun na nga, hinabol na nga siya ng pinsan ko para bentahan. At kahit nga sabi nga namin, wala kami dalang supot. Sige na lang kuya, bilihin mo na nga talaga. Ayun na yung aming task. Naubos na yung product. In less than mga 40 minutes siguro, guys. So guys, tuwang-tuwa nga siya at dahil daw naubos yung kanyang paninda. So ilang pieces yung naubos? 30 pieces. O, 35. 35 pieces yun. 35. So guys, grabe. Sobrang galing niya magtinda pero napagod lang ng konti kasi medyo mainit sa labas. Tapos syempre, alam mo naman kapag nagtitinda ka, kailangan may effort, no? Happy. Kailangan nagsasalita ka ng bonggang-bongga para mapilit mo rin yung mga customer na bumili. So, yung task na binigay ko sa kanya dahil nga ang galing-galing niya magbenta. So, nakakapagod lang. So, later on, ano kaya ang inaantay niyang next step natin? So, wait natin. Ano kayang plano ni Eklabo sa kanya? So, guys, ang galing talaga nitong magbenta. Naubos niya yung kanyang paninda na 35 pieces. So, dahil nga meron akong task sa kanya, after niyang mapagod, meron din siyang reward. So, ang reward niya, dadali natin siya sa masahe, magpapamasahe siya. So, yun yung kanyang reward. So, ano masasabi mo sa ating challenge? Oh, it's very good. Anong experience? At saka, nakakatuwa lang kasi makikita mo talaga yung mga tao na willing ring tumulong yung iba. At saka yung estudyante naman, gusto nila, pero kahit hindi nila afford, willing silang bumili.
So, 20 sa estudyante, 25 sa ano, talaga yung normal price. Pero, naubos and thankful kami lahat. So yun lang. So, magpasalamat lang tayo kasi inaccept niya yung challenge ko. At dahil doon, masaya si Eklabu. Yun lang. So, dahil napagod siya, then later, relax naman, di ba? Yun lang. Babu! Salamat sa panonood. Sa ulitin. Ang kasama ni Eklabu dito sa paggawa niya ng pinikula niya. Katatawan lang. Joke lang naman to. Support na lang po siya. Salamat po sa inyo.